weaknesses tong lineup nila. Wala tayong masabi na talagang okay, ito lamang na lamang. Diba? Oo, halos tabla nga talaga. Correct ko lang yung sarili ko, no? Parang nung binabasa ko at saka ina-analyze ako tong lineup na to, parang may konting lamang lang ang KOG. Mas standard yung kanilang lineup dito. Mas maayos din yung magiging layer if ever, and may insurance din naman sila sa late. Pero dito sa SNR kasi ang dami mong isipin dito una kung paano ka magsisecure ng objective kasi nakabackshock ka nga naman, isang heavy spin lang ni Kaizen, tsaka sobrang komportable din si Kaizen sa mga ganitong klaseng hero. Yes. Matagal na, no, nadaanan niya yung utility type na composition dito sa MPL Philippines pa, di ba? So parang kung comfortability lang, masasabi natin na nasa magandang lagay itong si Kaizen, itong ating kababayan. Pero naka-purify naman. Ito yung naging sagot ng SNR, no? Dalawang purify kay SK at kay Muy Minute. So yun yung magiging sagot nila sa possible na mga panghuli ng KOG. And magandang choices nga din naman yan para sa Sunset Ravens. Lalo-lalo na ang dami talagang pwedeng humuli sa kanila. Dagdag mo pa tong heavy spin, di ba? Hindi pwedeng kaligtaan. Flicker will be used coming in from Zed. Tinakasan niya lang dito si SK, pero yung ando naman yung pwesto ni Mexi, kaso nga lang hindi tumama yung mga sapak at makukuha naman dito yung turtle ni Kaizen, but that is gonna be the first blood na makukuha ng Sunset Ravens. Kahit na nagkamali si Mexi, nakuha niya naman yung hinahanap niya na kill, but trap as well is gonna go down. Same goes with 33rd. Si Mexi na nagkamali ng masa pa kanina, naka-double kill pa, Burrito. Ganda na ito para sa kanila. Ito na, lumalabas na yung kahirapan ng early game para dito sa KOG. Sinasabi natin ito kanina at pinag-uusapan para sa SNR, no? Sakit kasi ni Mexi sa totoo lang, and napuntahan nga niya si Zed kagad dun sa likuran. So, hindi rin fully na itutok yung kanyang Mystic Gush doon sa naging sequence. Dahil ngayon sa gilid, na bahagi nag-aabang lamang ng kanyang timing, and Kaizen magpapakita at Popopon, pupuntahan siya dito ni Popopon, pero wala pa atang sapat na damage. Heavy spin na gagamitin niya at kikitilin na kagad nila lang mabilisan dito si Popopon. Nabigyan at si Zed naman ata magiging kapalit. Ando na nga yung Fatal Links, but that's gonna be Zed going down. Si Nile naman dito na pa-flicker out na mukhang wala nang hahabol sa kanya. Pero yung trade na yon, masasabi natin pumabor pa sa Sunset Ravens kasi mid laner ang naging kapalit ng roamer nila. So ngayon, Sunset Ravens, meron silang slight upper hand dito sa laban na to. Yeah, konting upper hand nga lang. Pero alam mo, kailangan pigilan ng KOG yung snowball na nag-aantay para dito sa SNR. Double marksman setup to. Lagi nilang tatandaan yan. At itong si SK, kapag hindi to namatay ng maaga, magiging sakit sa ulo nila yan. Kasi ang dami mong bouncer sa gilid Tapos babaril-baril ka lang. Nandyan si Trap. Pwede niyang isakripisyo yung sarili niya. Ganon din si Popopon. Para lang mailigtas itong si SK. And naka-purify din naman to. So if in case na mag-attempt ang KOG na hulihin siya, may layer siya na pangligtas bukod doon sa racket niya, sa Kimi mong may racket. And Muy Minute, ganun din ang nagiging bentahin dito. Plus may unang kill na kagad siya na nakuha. So, ito yung pagpondo na kailangan pigilan kaagad ng KOG. Yun nga ang posible nilang gawin. Pero sa ngayon, backline na pumasok itong si Trap. That is gonna be the turtle secured by Muminet. Pero andun pa nga yung pwesto nila. Cancelled yung Mystic Gush. May flicker dito si Zed at naipit na nga tuluyan dito si Nile. At andyan na naman si Mexi sa kanyang mga sapak at paghabol sa may bandang Gedli. Muy Minute, isipin mo yun. Wala siyang retry pero sa kanya napunta yung pagong, Burrito. Medyo alam mo, may halong tsamba na rin yun kung iisipin Pero ang nararamdaman natin, hirap na hirap talaga. Bitin na bitin yung early game damage dito ng King of Gamers. Kasi kay lang manggagaling kay Zed lang manggagaling dito sa SNR, lahat panggagalingan ng damage Si Mexi, yung Pakito, kahit walang item yan, sa totoo lang wala nang lokohan to, may damage pa rin talaga na innate yan So ganun din si SK, 'di ba? Pagka umaampas-ampas nung mga baril bala niya, 'di ba? So para sa KOG, kailangan lang nila umiwas sa mga unnecessary na team fights. Kailangan lang nila magamit yung kakayahan ni Nile dito with the ultimate, yung kanyang Fatal Links, tas mailatag lang na maganda para dito kay Zed. Kasi ngayon kakapain pa nila to, datlot namatay na ng 2 beses itong si Zed, and ayaw mo na mangyari yun kung ikaw ay isang ikaw ay mid laner, lalo na gold ang gamit mo.
Kailangan mo yung oras sana talaga para mag-ipon ng resources, gold, XP, para makipagsabayan doon sa mga kalaban mo na gusto mong i-burst down kasi importante yung damage na i-deal mo eh. So kung ganyan na napipigilan ka sa early parts of the game pa lang, ibig sabihin hindi ganun ka-effective yung mga pwestuhan mo. So kailangan pa atang lumikod ng todo ni Zed, kailangan niya maging maingat upang hindi siya abutan kasi ang nakita ko talagang ginagawa ni Trap, hinahunting siya eh. Kung nasan si Zed, babanggain lang ni Trap sa likod eh. Oh, yun naman talaga i-expect mo yun na mangyari dito, no? And Mexi, napakagandang cut ang kanyang ginawa. Para nga naman makasama kagad sa pag-flow doon sa may bandang ibaba dahil nga patungo na doon ang KOG. At tuloy-tuloy yung wave niya doon sa itaas na magbabasag. For 5v5 ang magiging action, may iwan sa baba si Payen at nagsisimula na yung hawakan ni Kaizen itong pagong. Uy, nagkamali ata din si Popopon ng kanyang talon at wala siyang nahuli doon pero yung pagong ang pag-aagawan, sino kaya makakasecure? That is gonna be a red tree coming in from Trap at siya makakasecure ng pagong. Blazing Duet ni Payen, napakasakit na ng mga bala. Mexi mapapatakbo pero siya'y binalikan lang din. So si Payen ay makakasurvive, si Muy Minute naman dito ay makakaramdam. Pero makikita natin na grabe din pumuso ang KOG at sila pa ang lalamang doon sa trade-off. Even without the turtle, posible atan lang mabasag yung Torre sa gitna. Oo, kung kaya talaga nilang kunin itong Torres sa may bandang gitna. At tiniis lang talaga. Ayun, nakita si Kaizen. Ang laki lang dyan, pare, na sumilip dun sa may bush. Basag ito at tagumpay para sa SNR. Ngayon naman ay available na rin ang Skypiercer para kay SK. So, slowly but surely, no, sinisigurado ng SNR na itong early game na kanilang kalamangan ay hindi mababawi basta-basta ng KOG. Grabe si doon, yung pwesto ni Payen na Blazing Duet niya. Akala ko mabibigyan na siya ng tuluyan eh. Ang ganda rin na ginagil niya, tapos tinapangan niya rin. May pagsabayan siya dun kay Mexi, kaya niya nakuha yung kill. So, ito yung kagandahan sa mga gold laner na may ganong tapang eh. Yung alam nila na kaya nila may pagsabayan. May iba kasing gold laner, sobrang may ingat, sobrang play safe, to the point na hindi na sila nai-utilize sa team fight. And yun yung perfect example or proof na yung KOG may tiwala sila sa isa't isa pag may mga ganong mga skirmishes. At Ramdam din natin, no, na ang SNR ngayon pinipilit lang muna nila umiwas sa team fight kasi nga naman dahil unti-unti na nga pumupondo dito si Nile. Ayan na, nagamit na yung conceal, pupuntahan ata si Mexi at nagamit yung kanyang fatal links. Si Mexi ay makakatakas pero ang goal lang naman ata ng KOG doon ay bumasag ng Torre. So okay na yon. Fatal Links kapalit ng Torre. Safe na safe para sa KOG pero may bawi ata na gagawin ng Sunset Ravens din sa may badang ibaba. Pero ang ganda ng alalay ni Popopon doon kay Muy Minute. No, talagang alaga kung alaga din eh. Oo, importante talaga yun pero perfect match itong si Nile. Iiwasan lamang niya yung plano dito ng SNR. Hawak na ng SNR yung Sunset Raven, itong Lord, kakalahatiin nila. So free set ang kanilang gagawin habang naka-flow ng maigi yung wave doon sa may bottom. Medyo aligagana ang KOG. Magre-react ba sila sa baba? Hahayaan na lang muna nito dahil may Torre pa nga naman sila na nakatindig doon. Si Payan ay mag-clear ng wave dito sa may middle. Sky and the rest of Team SNR ay nandun pero sa gilid. Tinubukang sapak-sapakin ni Mexi itong si Kaizen. Pero kaya niya namang i-sustain or kaya niyang mabuhay mula doon. Habang tuloy-tuloy pa rin ang SNR sa paghawak, kalahati na to Dinedelay lang ng dinedelay, nire-reset lang ng nire-reset pero hinawakan ulit ni Kaizen. Gusto niya may pagretrihan ng 50-50 at yung naging successful ang KOG doon. Napakagandang heavy spin, ngunit sila ay mapapatakbo. May fatal legs na gagawin, ngunit si Tyle, ako po! Napakatindi naman ang habol doon ni Muy Minute. Ganito kaaga pero napakasakit at mukhang may maiiwan. At si Trape magaan yung gulong para lang siya makatakas, but a successful push on the mid lane para sa Sunset Ravens and an invade on the purple buff. Pero yung Lord napunta sa KOG. Ang kunot ni Trop, no? Pre-hit pa nga doon si Payen pero wala pa rin, hindi pa rin tumatagos yung damage niya. Kaizen, makakasalubong si Popopon at naramdaman niya yung mga hampas. Ito yung sinasabi natin na sobrang daya talaga sa isang Akai, no? Kapag nastakan ka ng palaka, ang sakit, dumodouble damage kaya yung iba ini-experiment talaga tong panda na to nilalagyan ng damage, nilalagyan ng fleeting time at kung ano-ano pa, di ba? Parang ano lang
Ang dami mong options pag Oo. naka-Akai ka. Ang dami mong ruta na pwedeng gawin depende sa playstyle na gusto mong laruin. And right now, for the Akai, okay, nag-ano muna siya, cursed muna siya, so binuo niya, no? Yung iba nagmo-molten lang di ba? Iba molten lang, chapsuy build, tapos naka-poldron na kagad siya. So, saktong-sakto to para dun sa kanila magiging katapat. And pero parang worthy naman na mag-poldron ka, lalo na tingnan mo yung KR500 di ba? Ang hirap din na pumwesto if you're KOG kasi yung makukunat nyo, kayang tunawin yung carry na yan. Oo, mahapdi talaga yung carry. Yan nga yung kailangan talaga nila. Number 1 na kailangan nila talagang pigilan Knowing na 5-0 na to obviously hindi sila lagi successful sa ginawa nila sa early up until doon sa mid. Pero ngayon patungo na tayo pa unti-unti doon sa bungad ng late game. Kailangan na nilang gumawa ng paraan, lalo na si 33rd kasi so far wala pa tayo nakikita magagandang mga dark wave kahit yung mga normal na dark wave lang without the flicker And yun ay sobrang importante. Nakita natin yung kagandahan ng isang dark wave last time, di ba? Nung MPL Philippines na Grand Finals 5-man dark wave mula kay Sanford ang ating nakita. So yun siguro yung kailangang i-activate ngayon ni 33rd. Sige, alalahanin mo yung i-activate mo yung inner Sanford mo, i-activate mo yung dark wave na matindi. Kasi hanggang ngayon pare wala pa kami nakikitang maganda Kailangan ng doll moves, no? Kailangan Doll moves, oo. Doll moves talaga. Hindi wala pong magawa ni 33rd kasi veterano na to sa eksena, di ba? Yes, wala pang Pobius nung kapanahonan nung namamayagpag sila, di ba? Pero masasabi natin na yung ganun klase ng wisdom kasi na meron ka, feel ko ma-apply mo sa ganitong mga laruan. Tingnan mo, nagpapanggap na damo lang dun sa gitna, di ba? Parang alam niya na may tatawid dyan Alam niya na may magpapakita dyan. So, ayun na nga, the moment na nakita niya, umangat din siya, knowing that the Lord has spawned, alam niyang may tatawid doon, tsaka lang din sila aangat. So, ang ganda ng clear ni Payen on the bottom lane, makakasama siya dito sa team fight. It's gonna be a full 5v5 match up. Burrito, tingin ko 50-50. Posible pa ata nila ditong i-delay pero oh my goodness, itutuloy ng kabila. KZ is gonna be using the retreat. Tinuloy nung dalawang marksman ng SNR at mukhang sila pa yung napasama. Si Trap dito ay matatrap na nga talaga at sila ngayon nahihirapan. KOG sa ngayon ang makakakuha ng lead. Naku po, bakit tinuloy ni Muin Minute at Iska yun, Burrito? Naku, parang mali ata ang plano. At ang plano ng KOG na kumitil ay tagumpay. Dalawa kanilang napatumba. Kanina'y si Trap na natrap doon sa itaas na bahagi. Lord ay kasama na ng KOG at pwede nilang samantalahin ito 14 seconds para kay Trap. Dalawa na lang ang natitira para sa SNR. Pwede pang dumamba yung Lord. Nagamit yung traction pulse. Napakahapdi ng damage na pala ni Eska. Tuloy-tuloy lamang ang KOG. Pipilit ata ang KOG dahil nga wala na yung holy blessing at talagang puno pa yung buhay dito ng Lord. Sakto lang din naman yung spawn ng mga minions kaya mukhang sila ay makakasalba pa. If wala yung minions doon, posible na ata natapusin ng KOG at pumasok na sila dun sa mismong base. Pero sa ngayon, ma-extend pa ang ating laban. Pero butas na ang inhibitor turret ng SNR dito. Yeah, at least nakabasag ang KOG dito sa gitna. No? Though fast lane pa lang naman ito. Ang importante para sa ngayon ay may kalamangan na sila. No? Hindi naman ganun kalaki pagdating sa economy and doon sa control ng ng mapa. Pero at least hindi na ganun kahirap pumasok doon sa kanilang farm kasi kapag open pa yung gitnang Tori, medyo alanganin kang pumasok unlike ngayon na mas madali na para sa kanila mag-invade, hindi naman na naging ganun kalalim yung or pwede na silang lumalim dito sa top or sa bottom. Pero ngayon kung titingnan natin pagdating sa item, kaya din pala sobrang sakit na ni Zed Bukod doon sa glowing one and divine lip niya, nag-lightning truncheon din na extra damage talaga kapag instant yung pagtama nung kanyang mga projectile So pag bato-bato lang siya ng ganyan, makakaramdam na rin talaga yung kabila. Kaso nga si KZ na uiniipit. Napakasakit na ng damage siya binibigay because of the double marksman setup. Talagang manunuot yung sakit na kayang ibigay ng Sunset Ravens. Sa nagkamali ata si Kaizen doon ng tansya. Akala niya makaka-rescue yung mga teammates niya sa napakagandang ipit pero he failed. And Sunset Ravens ulit ang magre-regain ng control. Kanina lamang na yung KOG
pero nagkaroon pa ng konting time yung SNR para makahabol-habol eh. Hindi naka-ready yung KOG doon sa setup na yun. Napakaganda sana ng ideya. Na-pop na yung Purify. Additional na follow-up lang mula kay 33rd or even dito kay Nile. Pero masyado pala silang malayo. Dahil nga nakapwesto rin si Mexi doon sa area na kung saan ay panggagalingan sana ng KOG. So, nice attempt naman din para kay Kaizen. Pero nice, kumbaga, check doon sa plano ng KOG mula dito kay Mexi. So, Lord ay available na rin. Buhay na rin naman itong si Kaizen. Kailangan lang nila mas maging mag-sync dito or mag-sync dito sa magiging larong ito or sa magiging setup na manggagaling pa muli mamaya mula dito kay Kaizen. And mas pulidong shot call siguro kasi yung kanina medyo mission failed yan eh. Mission failed yan. Bawal na magkamali ng ganun ulit yung KOG. Kahit nabasag yung inhibitor turret nila sa gitna, pag nagkamali kayo ng sunod-sunod na ganun, lugi pa rin talaga. Pero 50-50 naman ang retrihan na magaganap. Sino kaya makakuha? Wow. That is gonna be Kaizen. Natulak niya palayo dito si Trap. Andyan pa naman yung Mystic Gush. So talagang manunood sa sarap. Kaso nga na si Kaizen at si Nile ang nabigyan. Nabitin sa damage ang KOG. Gitna! And kapalit ng Lord. Makukuha yung 3 miyembro pero mukhang babasag na nga si Payen. Kaya pala walang marksman doon sa team fight. Dahil meron na siyang plano dito at mukhang marerekta na nga. KOG will take game 1. Nakita ko na siniset up na naramdaman na Kaizen with that crucial retribution, ladies and gentlemen. Hindi sumablay sa lahat ng mga retribution ni Kaizen doon sa Lord. Still in shock pa rin ang Sunset Ravens doon sa nangyari. Hindi nila in-expect. Napakagandang setup nung split doon sa gitna at napakagandang pag-bait mula dito kay Kaizen. Alam mo yun, actually kahit makuha nga ng kabilang kuponan yung retry nila. So Wala matatapos pa rin nagawa na ni Kaizen yung mission niya nabili na niya yung oras na yun para ma-set up yung gitna di ba? Kakaiba yung ginawa dito ni Payen. Actually, sa sobrang focused ko din doon sa team fight sa may Lord Pit, hindi ko na matahan yung pinaplano niya dito na rekta sa mid. Kung hindi mo pa nga sinabi, baka hindi ko pa nakita. In the moment na nakikita natin na yung Claude may kasamang mga minions tapos medyo madami-dami pa, kahit na umabot doon yung ibang mga members ng Sunset Ravens, mahuhuli na rin sila kasi tuloy-tuloy na yung basic attack nun. Naglalapag pa nga ng Dexter yun sa gilid ng Torre para may katulong di ba? Naglalapag pa nga pag nagkataon So, ang ganda nung ginawa ng KOG. Definitely match na talaga namang mapapaisip ka if you're Sunset Ravens kasi alam ng Sunset Ravens na kung hindi pumush si Payen doon, kaya nilang manalo. Isipin mo, napatay nila 3 miyembro. Ganun sila kalakas sa team fight. At dahil nga, dun malakas sa team fight, itong side ng Sunset Ravens, lumihis na ng plano itong si Payen na, okay, lugi kami sa team fight, didiskarte na lang ako dito. Ito classic decision making ng mga Pinoy talaga Kaya alam mo mga Pinoy kasi resilient yan. So Yes. talagang kahit mahirap ang buhay ay ginagawan talaga ng paraan. At naramdaman natin yun para dito kay Payen. Even though na hindi nga niya naramdaman fully yung hirap na yun dahil nakakakuha siya ng mga kills, nakakapondo siya ng items. Pero ang gusto ko lang sabihin dito, maparaan. Maparaan itong si Payen. At nakita nga natin, maparaan din si Kaizen. Tinulak niya lahat para makuha niya yung Lord na yon sa may bandang sa may itaas na bahagi. At well, hindi ko naman dinidiscount yung ideya na malupit din naman talaga ang mga kasama dito ng Ayan tinan mo siniset up sinet up yung gitna Nakita mo tumulong pa si Nile doon sa gitna at nung napansin natin na tuloy-tuloy na, nagawa na ni Kaizen yung mission niya Nagawa na niya di ba? Galit pa Si 33rd sabi 33rd. Oy! Diba? I love you. I love you, sabi ni Kaizen. Mapagmahal, di ba?